Good morning mga kaibigan. Let's have our devotional for today. Dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 sinasabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa paghahangad nito, ang iba ay naligaw sa pananampalataya at nasaktan ang kanilang sarili sa maraming kapighatian. So very timely po ito na message sa atin sa lalong-lalo na sa sitwasyon sa ating bayan sa Pilipinas at sa ating personal na buhay, mga kaibigan. Ito po yung mga aral na dapat natin tandaan. Unang-una, hindi ang pera ang masama, kundi ang labis na pag-ibig nito. Ang pera ay isang kasangkapan lamang, ngunit kapag ito ang naging sentro ng ating buhay, nagiging ugat ito ng kasamaan. Tama po mga kaibigan. Ang labis na paghahangad sa kayamanan ay maaaring magtulak sa tao na gumawa ng mali gaya ng pandaraya, kasakiman o pagtalikod sa pananampalataya. Pangalawa, ang kayamanan ay hindi garantiya sa kapayapaan. Maraming tao ang nagkaroon ng salapi ngunit nawala ng kapayapaan, nawala ng relasyon at pananampalataya sa Diyos. Ang talatang ito ay paalala na ang tunay na kayamanan ay nasa Diyos matatagpuan, hindi sa material na bagay, kundi sa mga pagpapala ng Diyos na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pangatlong bagay, ang pananampalataya ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Ang mga taong nagpakasubsob sa pera ay naligaw sa pananampalataya. Ibig sabihin na walan sila ng tamang direksyon sa buhay. Ang ating kaugnayan sa Diyos ay dapat laging mas mahalaga kaysa anumang bagay dito sa mundo. At panghuli po mga kapatid, ang kasakiman ay nagdadala ng kapighatian. Hindi lang espiritual na kapahamakan ang dulot ng labis na pag-ibig sa salapi, kundi pati emosyonal at pisikal na kapighatian. Marami ang nagdurusa dahil sa utang, alitan sa pamilya o stress, lahat dahil sa pera. At yung iba ay humahantong sa bilangguan at pagpapakamatay dahil sa kanilang pagnanakaw at kasakiman. So mga kaibigan, dapat po natin isipin, sa halip na habulin natin ang kayamanan, hinahamon tayo ng talatang ito na hanapin natin ang kabanalan, kasiyahan sa simpleng buhay at pagtitiwala sa Diyos bilang tunay na yaman ng ating buhay.